May transcription pa. Alright. So, last meeting natin we were in school pa 'no? Ano yung nare-recall niyo na discussion natin about Ma'am, permission to speak po. Naka-off po yung ano niya, mic niyo po, ma'am. Ayan. Okay na po. Wait lang. I-off ko yung audio. Paano napipindot natin mga kapatid? May tao pa sa lobby. Ayan, naririnig ako? Nakaka-miss Okay yung na gano'n, po. yung 'pag may online class before nung pandemic, nakikita ba yung screen, naririnig ba ako? Okey. So, hindi na kayo bago dito sa ganitong online class ano, pero baka umay na kayo sa kaka-online class niyo. So, wag sa'kin kayo magreklamo at ngayon pa lang tayo mag-o-online class 'no. Okey. Ayan, so we pick up where we left off last time. So again, ano nga yung first 3 na media online or, future trends and opportunities ng MIL, if you will recall? Ano yung tatlo na nauna? Anybody? Yes? Meron pa tao sa lobby? Ano 'to? Alright, naalala pa yung MOOC or yung MOOC. Anyone who can tell me what that means? Go, Janine. MOOCC po, MOOC, yes. massive open online content. Alright, or courses 'no. So, yun ay ano yung example natin na school na nag-o-offer ng massive open online courses? Anong university? Sa Philippines. Go ahead, is Tristan. Harvard po ba, ma'am? Alright, in the international scene, we have Harvard. Pero sa Pilipinas? Go ahead, Ella. UP po. Yes, or UP? OU, okey. Yan, may pamilyar dito dun sa UP-OU. Alright, so in this case 'no, iko-continue natin. We're still on that topic. Ano nga ba ang mga future trends and saan papunta ang media? Anong involvement nito sa atin in education, ano? So for this topic, we are going to describe massive open online. B, evaluate current trends in media and information and how it will affect or how they will affect individuals and the society as well. So, kayong actual na nakaka-experience ng current trend na ito. And we should predict future media innovation. A tsaka B. So from our previous lesson, ang pinaka-focus natin is yung how are we going to predict future media innovation. So some of you might be familiar with this, some of you might be surprised na meron na palang ganitong media that is present today. Ayan. So this is our previous topic 'no, yung blended. So ito yung ginagamit natin today. So we are considered hybrid kasi sometimes nasa school tayo na sometimes we are, at this point 'no, buong school year nasa school tayo pero come April, yung pinakamainit na month ng school year nandun tayo sa kanya-kanya nating bahay. Kayo ba ay ano, komportable sa inyong mga bahay ngayong oras?
O mainit din diyan? Parang mas okey na ganyan ano, kaysa magkakasama kayo sa classroom. Nami-miss ko yung TV niyo na smart, 'no? Magandang gamitin din 'yun for this class. So we also have, if you will recall, we have ubiquitous learning and wearable technology. Ano nga yung kauna-unahang wearable technology na na-invent sa China? Ano yung naalala niyo? Wearables. Anyone? Go, Janine. Abacus ring po ba yun? 'Yun, yung abacus ring. Saan nga gamit yung abacus ring? Saan mo ginagamit yung abacus? According to this, that's the earliest reported wearable technology from Qing Dynasty. So China siya, no? 1600 siya na-invent. So moving forward, we have what we call the Google Glass. Okay? Tsaka yung Apple Watch. Those are wearables, no? So in this case, so ito yung sinasabi ni Janine na abacus ring. So mapapansin nyo, kailangan nyo ng maliit na needle para i-move yung mga beads. So movable yan, para siyang calculator. So similar as how you use a normal sized abacus. Cute, no? Ayan. So ito yung pinakaunang wearables. Biruin niyo, may sing-sing kayo pero you're using it for computation. And this one is not just a simple goggles, no? Meron siyang may computer ano siya, installed siya, no? So it's a wearable computer with transparent display for hands-free. So ito yung tinatawag nating predicting future trends. Ano pa ba ang meron? No, meron ng ganitong ka-hybrid or ganitong high-tech na technology. What else is there? So we now go to 3D environment. Okay. So ito nakikita niyo sa screen, this is not considered 3D, no? Flat siya, 2D lang. Okay? So yung D dyan stands for dimension. So what does 3D environment mean? So it's an environment also known as interactive 3D or real-time 3D. So dito na papunta yung ating mga technology that we have now. Okay? So it provides an environment wherein the user can explore and interact with digital world. Okay. So in our case na hindi natin nakikita yung mga classmates natin or hindi natin wala tayo dun sa virtual world or the reality of a classroom, this is a trend na pwedeng puntahan ng media na meron tayo now, especially in education. So in this case, you explore and interact in a digital world. So kung paano niya na-appreciate yung inyong Meta accounts sa Facebook? Have you have accounts ng na avatar? Ayan. So na-explore niyo na ba yung inyong Meta world? So dun din papunta yung 3D technology, no? It's widely used for entertainment, retail, healthcare, manufacturing, design, and even education. So education yung pinaka-concern natin, no? So we have what we call holodeck. So kung mapapansin niyo, medyo zoom natin ano. Ito yung interface ng holodeck. So you as a the Google user, so ito yung pinaka ano niya, it's a contraption na sinusunod sa ulo. Ayan. So similar as how you would use your goggles. So that is the heart of the class VR interface. So kung ganito yung ginagamit natin sa classroom right now, you might see your classmates avatar in the goggles. Okay? Sana meron tayo nito para talagang na ano niyo siya, no, na experience niyo siya firsthand. So this showcases a futuristic room. So unlike yung virtual ano natin, setup natin kanina, no, magkakasama tayo sa isang upuan. I'll show you to that later. So yun lang yung pinaka-virtual na makakaya natin for now. Pero kung if you are in a 3D, you will experience it immersive na parang katabi mo si Ella, parang katabi mo si Faith, kahit natutulog si Jenalyn, makikita mo siya, no? So kasi meron siyang representation ng avatar niya dun sa holodeck. Okay, I will also show you another Matawa kayo diyan. Jenalyn, no? Gising ba yan? Okay.
So, I will show you another innovation na medyo nag-trend, kamakailan dahil sa kanyang kakaibang immersive experience, okay. Super 3D siya, bukod sa 3D siya, we also call it augmented ano. So, panoorin natin sa YouTube. So, this is Apple Vision Pro. I want you to observe ano yung nangyayari dun sa environment. Okay, pause natin. Did you see how the man controlled the options in the deck? Yung pinaka-interface. Ano napansin niyo? Anyone? Ayan, itong exact scene na to. Just with the use of the Vision Pro. Anong mga possibilities ang nakikita niyo features nito ang nakikita niyong puwede niyong magamit sa inyong pag-aaral? Anyone? Tulad ngayon ang gamit niyo lang is screen, yung screen ng cellphone niyo maliit. Oh, how will this maximize your educational experience with the use of an innovative Apple Vision Pro? Anyone? Ano yung nakikita niyong actual scene 'pag meron kayong ganitong device? Yes? Faith? Oo, for example, nanalo ka ng Apple Vision Pro ngayon, paano mo gagamitin? Hello? Kasaba ako. Dito ba? Janine. Janine. Okay. Yes? De-describe niyo lang naman yung ano, mga possible kasi magpe-predict na tayo ng future trends, eh. How will this kind of technology help you, in your education? Or how will it, maximize your educational experience in virtual classes? And compare niyo na lang kung paano yung ina-experience niyo ngayon, if ganyan yung magiging technology na meron kayo, what will be ano yung mga perks or yung mga experience yung advantages? Walang yes, Luisa. Ayan si Luisa Palaban, go. Siguro po mas madali pong makapag-multitask kasi po marami pong windows na pwedeng buksan. Tapos mas Right, yun. Okay, space good. natin. Okay, so yun, maganda yung point niya, no? Katulad niyan, marami kang ma-o-open na tabs, marami kang so multitasking is another feature of modern computers, no? Hindi katulad ng laptop ni Miss Merly na pwedeng pang multitask kasi naglalag na. Ayan. Next, look at how the man controlled the features ng kanya. Anong ginamit niya? Meron bang controls? Meron bang ano, pinipindot na ano, na device? And ano magiging advantage na ganyan i-control ngayon yung environment niyo sa virtual world? Alam niyo, hindi niyo na kailangan mag-setup ng keyboard, ng mouse. The way you, control your phones, yung tablet niyo, 'di ba, 'pag magzo-zoom in kayo yung thumb and index finger niyo, iko-control niyo lahat, 'di ba? So, what do you think? Paano 'to magiging advantages sa inyo? Anyone? Yes, Faith. Faith, napindot mo lang o sasagot ka? Or baka 'di naka-on yung mic mo? So ano, just a, disclaimer, hindi ko pino-promote yung Apple Vision Pro. I'm just giving you, an actual, experience of ano yung sinasabi nga nating future trends
ng ML, no? And ito ay hindi naman sobrang layo, hindi siya very futuristic, nangyayari na siya ngayon. Although price-wise medyo hindi na mababasag yung ano natin, piggy bank natin diyan pag 'yan ang binili natin. Parang kasing mahal yata siya ng sasakyan, tama ba? May gano'n siyang value. O go. Pero siguro ilang panahon na lang ang Android company can mimic or yung design niyan 'no, kayang-kaya niyang gayahin. Okey. Yes, Faith, hindi ka ba sasagot? Si ate ano, who else is here? Ate Cassie. Sige may sumasagot, go ahead. Ayaw po gumana po ng mic niya pero yung sagot niya daw po para ano daw po, less po sa space, gano'n po. Ayun, tama. So less in space, less yung setup. So ang kailangan mo lang is something that you, wear, kaya nga wearable, something you wear in your head 'no? Sige, sino pa? So puwede naman mag-chat if hindi kaya yung ating phone. Sige, go ahead Ate Ella. Mas madali Ella. na po siyang gamitin and mas handy na po siya. Ayan, yung pagiging portable ano, handy 'no. So ibig sabihin yung work mo puwede mong dalhin kahit saan basta meron ka lang dalang ganiyang, headset or wearable na Vision Pro. So tignan ba natin yung iba niyang features. Okey, so saan 'to nag-aano, saang part ng anong function nito? Yung 'pag pinapanood mo siya na ganyan. So, like, the experience itself is immersive kasi bukod sa napapanood mo siya halos parang nandun ka sa scene 'no? Um, Ayan, tingnan natin, wait lang. Ayan, yung function na 'yan, isa pa 'yan, yung panoramic na, anong tawag diyan, parang, setup 'no? So 'yan, saan saan siya for education, saan siya mas sa tingin yung mga field or subjects magagamit yung ganitong experience? Paano magpupunta kayo ng Mars o kaya mag-aano kayo ng mga ano, saan mga puwede 'to magagamit ng mga subject or topics? Let's see. Go ahead, Ella. Sa history po, Yeah, history, 'yan tama. Baka kahit di kayo pumunta ng ano 'no, ng Egypt makikita niyo yung mga malalaking pyramid 'no, so gano'n siya ka-immersive. Yes, Aaron? Geographic po, ma'am. Yun, geography 'no. So ano na ng Google Earth anong tawag dun, very graphic na talaga. Makikita mo na yung bubong ng bahay niyo 'no. So what else, ano pa? O ito na, pine-predict na natin ano pang puwedeng mangyari after this. So kung ganyan na siya ka-real, ganyan na ayan, visually real 'no. Oh, what happened? Ano nangyari dun? So, dun sa nauna kanina, yung nakikipaglaro sa kanya yung anak niya, so it means hindi real pa rin siya pero makakapag-communicate ka pa rin sa outside, sa mga tao sa paligid mo 'no. 'Yan, something like this 'no, nakakapaglaro pa sila nung kanyang anak. Pero puwede rin siyang maging seclusive kasi tulad nito nanonood siya sa isang airplane pero 'pag may na-adjust siya na option sa kanyang Vision Pro 'no, nawawala yung paligid. So gano'n ka-immersive at gano'n din ka, interactive. What happened there? So ito naman kung ano saan naman 'to makikitang, innovation? Yan naggagawa ka sa may ka-message ka sa isang app, tapos nalipat niya yung isang, part nung ano ba yun, yung kine-create yata nilang submarine 'to, okey. Nalipat niya dun sa mismong board, 'di ba? So nakita niyo yung ease
Yung anong tawag dun sir, yung environment ng yung from one device malilipat mo sa kabilang device or from one app, yung seamlessness ng, dalawang apps ano. So yun, ganda din yan 'no. Alright. Alright, so hindi na siya future trends actually, kasi nandito na siya, eh. Pero ito yung ini-envision before na the future 'no. Ta's meron pa tayong tinatawag na 3D printing. Ano naman yung 3D printing? So ito yung Vision Pro 'no, yung mga wearable goggles. Paano naman yung wait lang, ano nangyayari? Okay, let's go back to the module. Ayan, ano kaya ibig sabihin ng 3D printing? Sige doon muna tayo sa ano, sa usual printing niyo. 'Di ba meron kayong, tinype sa Word niyo tapos ipi-print niyo siya, similar yung lalabas, 'di ba? So, yun yung 2D. Paano ba kaya yung 3D? Anong difference ng 3D sa 2D? Anyone? Paano kaya siya anong nape-predict niya? Yes, Ella? Kapagka po 3D, hindi na po siya yung like ng 2D na nasa papel lang. Ano na po Yes. siya, may dimensions na po siya tapos para na po siyang real life object talaga. Yes, okay. So if meron akong for example, gusto ko mag-print ng isang sapatos, okay? So ide-design ko siya sa isang creating app or designing app. Tapos 'pag pinrint siya, lalabas mismo, makikita yung kapal nung shoes kasi may ano nga siya, may dimension na siya 'no, yung haba nung shoes, yung width niya. So yun yung 3 nung dimensions. Teka lang, ayaw mag-ano nung ating module. So ano pa kaya if we have the technology right now, ano pa ang puwedeng gawing, sa inyo for the purpose of your PETAs and your projects, ano kaya ang puwede niyong i-print in 3D na tingin niyo ay magagamit niyo for school activities? Yes? For example, pinagagawan kayo ng ano 'di ba, ng mga diorama. Yan, imbes na mag-ano kayo, mag-ukit-ukit kayo ng maliliit na karton-karton, yan. So, ano mga puwedeng ma-produce just because may present nag-e-exist na ang 3D printing. Yes? Sino pa ba nandito? Si Tristan, ano puwedeng i-print ng 3D? Yung mga teachers kaya, paano magagamit yung 3D na yun? Kunyari magtuturo ako ng, ah, parts of the heart, okey. Respiratory system, yung lungs, anong puwede kong gawin? Yes, Joshua. Obvious naman ano. Go Joshua. Paggawa po ma'am ng mga model po ma'am na puwede pong maging interactive po sa mga estudyante po. Yes, tama. Okay, so ano pa, si Sophia. Very good, very good. Sa ibang subject, saan pa siya puwedeng maging applicable? Sa ano ba, sa subject niyo ba mm, sa CPAR, may topic kayo na sculpture, 3D, sa contemporary arts. Ano mga puwede niyong i-print in 3D? Nagwawala na yung laptop ko. Ano? Sino ba nandito? Yes, Donalize. Gusto ko print ng na-invent ko na
makeup tool or makeup product. Kasi hindi ako ayaw tumaas ng ano ko, ng eyelashes ko, eh. Kailangan may ma-invent na mascara na nakakapagpataas ng ayun. Yung mga mahilig mag-makeup diyan, nandiyan ba 'yun? Nandiyan ba sila? Wala pala sila. Wrong audience. Oh, what else? Sa math kaya, saan ko magagamit si 3D printing sa math? Dapat mga magagaling kayo mag-predict ng future. Kasi meron ng Vision Pro, eh. Ano pa ang puwede? Saan pa papunta ang technology that we have now when it comes to 3D? Or is it the end? Yun na ba yun? Na may gaganda pa ba? May i-ha-high-tech pa ba yung 3D printing o yun na yung end of it? No? Sino pa ba di ko natatawag? Parang kumonti kayo. Okay, so let's wrap up our topic 'no, mukhang wala na sasagot. 9. Anong module ba yung binuksan natin? So, iche-check ko yung na-check ko na ba? So, I will try to check your output last time. 'Di ba nagpagawa ako ng prototype? Ayun. So, having learned yung mga nakuha natin today about 3D printing, 3D environment ng technology in education, I want you to draw another prototype, version 2 ng inyong na-produce na prototype before. So this will be yung last time that's a written works. Yung gagawin niyo ngayon will be for PETA. So I need that designed with a description of the features and the functions of the prototype that you have. Okay? So may improve pa ba si Apple Vision at si 3D printing? So I tanong. 7, 5. Ate Ella, question, na-send ko ba 'tong module na ito sa inyo? Yung 5? Wait lang po, Or mag-check ko lang nasa po. inyong ano? Sige, okey lang. Take your time. Ito ay Ma'am, yes. ang last module po na nai-send mo is yung quarter 2 M4 po. 2 and 4. Ayan. Opo. Dapat pala pati 3 'no? So ito yung diniscuss natin, yung 4. Okay. Meron ka rin po na-send na 3. So yung prototype na sinend niyo, yung sa 1/2 crosswise, so gagawa kayo ng version 2 na improved with functions in 3D at yung you also have to add, lalagay niyo rin yung name ng anong pangalan ng inyong prototype. Wait lang, ano na nangyari? Ayan. Yun pala, difference pala nung Vision Pro, ano siya, 360 degrees, ano siya. Kasi ito yung 3D printing, ano.
So if you want to print a 3D model of a pyramid, mapoproduce yung pyramid. Ayan. So through a melted plastic filament. Okay? So paano siya piniprint? By layer. Ayan. Hindi siya magically mapiprint. Ano? Meron pa siya mga layer. 3D printing processes. Okay, so let's try and answer this na lang for true or false. So, tawag na lang tayo. Raise your hand na lang. True or false. Go ahead, Tristan. Babasa and then say if it's true or false. Virtual classroom is useful for students and teachers. True or True po. false? All right, very good. Number 2. Next. Luisa. 3D environment is only useful for the education section. False po. All right, false. Tama. How about number 3? Bate Luisa, Tristan, natawag na kita. Who else? Number 3, verbal. Tristan, you can put down your hand. Naka-raise pa rin yung hand mo eh. Sino to? Ang gagawin? Remove. Remove from meeting. Lower hand, yun. Sino pa? Let's have Ate Ella, number 3. Wearable technologies connect people to their loved ones. True po. What's the answer? All right, true. Wearable technologies connect people to their loved ones. Pang LDR, star. Number 4. Si Joyce. Go ahead, Ate Joyce. Multitasking. Multitasking ability is one of the benefits of modern technology. True po. And true yan, ano? So, unlike now, hindi ako mag-multitask kasi ang gulo ng mga device ko. Hello, DepEd. Kaya yung bagong laptop. Okay. So, multitasking. Yan. Computers are designed for multitasking. Tama. Number 5. Sino ba yung nakita ko pa kanina? Nag-lower hands na kay lahat. Si Ashley. Ashley. Paramdam ka, Ashley. Yes, Ashley? Ashley, gising. Meeting options. Wag na. Last na si Faith. Faith. Ay, hindi, si Jenaline na lang pala. Jenaline, nandiyan ka pa ba? Sa mga early bird natin. Wait lang po. Wearables Wearable. facilitate mobility and connectivity for users. Okay. That's the answer. True or false, Ate Jenaline? Sasagot pala, hindi lang magbabasa. True po. True. The answer is sa true. Okay, tama. Kailangan isip ko lang tong. Okay, yun, finally. Natapos yung klase tsaka lang naayos yung camera. Alright, so very good class, no? So tama yung wearables pala, isa sa mga functions niya ay mobile siya kasi portable siya, hindi mo kailangan dalhin lahat ng setup mo sa classroom. Connectivity wise, nadadala mo doon yung mga drive mo nasa cloud lang, kaya mong retrieve, no, yung mga documents mo or files mo online. Hindi mo na kailangan dalhin lahat. Hindi mo kailangan tulad dati, lagi dapat may flash drive, lagi dapat may external. Ngayon, it's all in the clouds. Okay? Hindi literal na clouds, ha? May mga nasa ulap na dyan. Oh. Okay, nagkakaintindihan tayo, people, sa magiging PETA nyo. So again, ano ang gagawin? So that will be submitted on a document file. So naka-Word siya. And then,
naka-indicate doon yung pinaka-diagram ng or yung pinaka-function ng inyong yung wearable or yung inyong 3D na tool. Dapat magagamit na siya for school or pwedeng pang career use. Baka kayo ay mga nag-immersion. Ano sa tingin nyo ang pwedeng ma-add na technology sa inyong naging immersion, work immersion, pwedeng related doon or anything that can be useful sa inyong community or sa society in general. Okay? So, yun yung mga titignan natin sa inyong output. Yes, Mark Daniel. Kahit po kahit po anong po siya, kahit anong technology po siya. Yes, basta may inclusion ng mga nasabi nating future trends like yung immersive 3D tsaka yung kanyang kung pwede ba siyang ma-produce out of just being printed. Ano pa bang pwedeng maging advancement ng pagkaka-print in 3D? Ano pang wala? Yes, may nag-raise pa ng hand. Yes, Ella. Yung gagawin po bang device, kailangan po ba galing po siya sa unang ginawa or pwede pong mag-iba ng Pwede may option kayong mag-iba ng ng device or tool or technology. Kung hindi niyo siya ma-revise into a version 2, another device. Ayun. So, kung nahihirapan, Ididiretso na po siya sa Word. Digital po siya gagawin. Ipapasa siya in a drive na lang ulit. No? Siguro yung drive na pinasa nyo before, yung may poster nyo ng inyong cyber identity, doon na lang ulit, gawa lang folder para isang na lang. Doon na lang ulit. I-recycle na lang natin yung drive nyo. Okay? May question pa? So, ito naman ay pwedeng ipasa by April 26. So, that's a next Friday. Okay? The drawing, pwedeng i-drawing, tapos i-paste sa inyong, tawag doon, sa inyong Word. Pwede yun. Kasi mahirap yata yung ipipicturean lang yung drawing nyo, no? So, para naka-merge siya para pare-parehas ng file format. Okay? Tsaka makikita natin kung sino yung gumawa. Kasi pag pinicturean nyo lang, medyo hindi siya ganun what you call this? Mahirap siyang i-file, mahirap siyang i-compile. Okay? May question pa? Okay, if wala naman, you can go back to your daily, kung ano man activities nyo. Basta make sure, magpapahinga, wag laging lumalabas, no? Ang assumption namin ay kaya kayo wala sa school ay nasa mga bahay kayo at hindi kung saan-saan nagpupunta. Kasi nga iiwasan. Mayroon pong 14 years old sa Kalumpit High School na nagka-mild stroke dahil alam niyo na. Okay? Sa panahon. So, take care of your health, no? Lagi mag-hydrate. Yun lang naman talaga yung key. No? Wag mo masyadong magpapa-araw. Okay, sayang ang rejuve. Charot. Okay, so iba na question. Pwede po ba isa pang open cam kasi kanina wala yung iba. Sayang yung participation. Mag-stop sharing lang ako. Isa pa pong picture, open cam po tayo mga kapatid. Okay. Open. Okay. So next time, sana na tayo face to face. Alright, 1, 2, 3. Yun. Alright, so you can leave the meeting. Goodbye. Hindi po. Bye and thank you. Goodbye and thank you. Stop recording.